Mga kaibigan, may tanong ako sa inyo. Kung papasok ang Diyos sa katawan mo ngayon, ano kaya ang makikita niya? Alam nyo, may kwento sa Biblia na matatagpuan sa Mateo 21 talatang 12 kung saan pumasok si Jesus sa templo. At nung nakita niya ang mga tindahan at palitan ng pera doon, itinaboy niya ang lahat. Nilinis niya ang templo. Ngayon, paano kung sa katawan mo pumasok si Jesus? Ano kaya ang aalisin niya? Ano ang ikagagalit niya? Marami sa atin ang nagsasabi, my body, my rules. Pero sandali lang, kanino ba talaga ang katawan natin? Sa atin ba? O sa Diyos? Isipin mo may nagregalo sa iyo ng napakagandang bahay. Hindi ordinaryong bahay, kundi pinakamamahal niyang tahanan. Pero ano ang ginawa mo? Sinira mo. Nilagyan ng mga sulat sa dingding, nag-vandalism ka. Pinapasok mo ang masasamang tao na gumagawa ng masasamang bagay. Ginawang pugad ng masasama. Kung tao lang ang nagbigay nito sa'yo, malulungkot na siya at baka hindi na magbigay ulit. Pero paano kung ang Diyos mismo ang nagbigay? Ano kaya ang nararamdaman niya? Ang katawan natin ay hindi lang para sa sariling kasiyahan. Hindi ito para sa bisyo, marka o tattoo. Binutasan ng marami, mga piercing, sinasaktan, at lalo na ang pang-aabuso. Ito ay para alagaan, pakainin ng tama, bihisan ng nararapat at higit sa lahat. Ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga sa unang Korinto 6 talatang 11 hanggang 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at kayo'y hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu na pawang ukol sa Diyos. Ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Hindi tayo sa ating sarili dahil tayo ay binili sa malaking halaga. Kaya dapat nating luwalhatiin ang Diyos sa ating katawan at espiritu. Kaya ngayon, kung dadalawin ng Diyos ang iyong templo, makikita pa ba niya ang kanyang tahanan? O makikita niya ang isang lugar na pag-aari na ng kasalanan? Kaibigan, ang katawan mo ay regalo ng Diyos. Inalagaan ka niya mula pa noong simula. Sana ay hindi niya maramdaman ang kalungkutan sa nakikita niya. Bagkus, maging dahilan ka ng kanyang kasiyahan at kaluwalhatian. Tandaan mo, ang katawan mo ay hindi lang basta katawan. Ito ay templo ng Diyos. Ingatan mo ito. Salamat sa inyong pakikinig. Kung inaalagaan mo ang templo ng Diyos na ibinigay sa iyo at maigi sa iyo ang mensaheng ito, i-like at i-share ninyo ang video na ito. Mag-subscribe din kayo para sa mas marami pang salita ng Diyos. Sa Kanya ang kaluwalhatian.